Kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para laging updated kayo sa mga latest entertainment and trending news. Intro muna tayo. First up, pag-usapan natin ang something na marami sa inyo ang excited na hinihintay. Ang highly anticipated na Wattpad novel adaptation, I Love You Since 1892, is finally moving forward with its live-action adaptation. And guess what? Mayroon na tayong confirmed lead stars at iba pang detalye about this exciting project. Oo, hindi na siya fan-made or mababasa na lang kundi mapapanood pa sa TV at ma-stream online. For those na hindi pa aware, I Love You Since 1892, is a massive hit sa Wattpad, written by Binibining Mia. It's a historical romance story that has captured the hearts of millions. With the teaser na inilabas kamakailan lang sa ating naunang video, lahat tayo anabangan kung sino ang gaganap bilang si Juanito Alfonso at Carmela Montecarlos. It has been officially announced na si Heaven Peralejo ang gaganap sa dual roles ng Carmela at Carmelita, habang si Jerome Ponce naman ang magiging Juanito Alfonso, at si Joseph Marco ang kukumplito sa love triangle as Leandro. Ang TV adaptation na ito ay ididirect ng batikang si Mac Alejandra and is produced under Viva. Ito ay soon streaming sa video on-demand service na Vive One app. Sa inilabas na casting, hati naman ang reaction ng mga netizens tungkol sa adaptation, merong natuwa at excited na mapanood ito sa TV, ngunit marami din ang hindi masyadong natuwa at na-disappoint lalo na ang mga nag-expect na ang mga original portrayers nito na sina Marlo Mortal at Janela Salvador o mas kilala bilang Marnella, ang pipiliing mga lead stars ng naturang megaserye. Gayunpaman, iginiit naman ng author nito na si Mia Alfonso mas kilala bilang Binibining Mia, na ginawa niya ang lahat upang ipaglaban ang matagal niyang pinapangarap na casting at story. Sa katunayan, ni-reveal niya sa kanyang official statement na nagkaroon umano ng offer galing mismo sa ABS-CBN noong 2018 ngunit hindi Marnella ang bibida at iibahin ang story kaya niya ito tinanggihan. Dagdag pa nito ang nangyaring shutdown ng ABS-CBN noong 2020 na tuluyang nag-dissolve sa ilang mga malalaking kontrata lalo na sa mga planong series adaptations kagaya ng LES, dahilan upang mapilitang ibenta ang story rights nito sa Viva Entertainment. Ang resulta, Viva na ang gagawa ng adaptation, hindi babaguhin ang takbo ng kwento ngunit iba pa rin ang bida. Maraming nagsabing pinagkanulo umano ni Mia ang mga fans nito. Ngunit para sa amin, ito ay kanyang karapatan dahil siya naman ang may akda ng kwento. Sa katunayan ay siya mismo ay parte ng creative team ng naturang project lalo na sa script writing process ng serye. Gayunpaman, ready na ready pa rin ang buong sambayanan para much-awaited historical series na ito ay soon na nating mapapanood sa Viva One. Maraming excited kung paano nila bibigyan ng buhay ang mga characters na minahal natin sa Wattpad. This is definitely something to look forward to. Para sa amin, excited kami kung paano nila ipapakita ang mayamang kultura ng Pilipinas. Siguradong kabang-abang pa rin kaya bibigyan namin itong chance. Sana kayo din. Samantala, maraming nagtatanong at nagkakagulo sa social media about the alleged irregularities during the grand finals ng The Clones sa Itbulaga. For those na hindi pamilyar, The Clones is a segment sa Itbulaga, kung saan ang mga contestants ay nag-i-impersonate ng famous local and international artists. Ang grand finals recently concluded, and while mayroon ng declared winner, maraming netizens and even some viewers are raising eyebrows, claiming mayroong mga suspicious happenings. Reports and social media posts circulated, pointing out what they perceived as inconsistencies sa judging, technical glitches, or even some favoritism. Some viewers noted na certain performances na nakakuha ng malakas na cheers from the audience didn't seem to translate sa mataas na scores from the judges, leading to frustration and accusations of luchuan. Of course, Itbulaga have already released an official statement addressing these claims. Kamakailan lang,
Tinama nila ang isang pagkakamali kung saan ang tunay na nalo sa OPM female clones ay ang kabuses ni Dulce imbes na ang kabuses ni Sharon Cuneta. It definitely sparked a lot of conversations online, with many expressing their disappointment if these irregularities are indeed true. Sa sumunod na Grand Finals, naging mas maingat na ang mga hosts sa pag-a-announce ng mga winners upang di na maulit pa ang nangyari. Maganda ito dahil kahit papano na itatama pa rin ang mga pagkakamali sa show. Hindi na rin naman ito bago sa Itbulaga na marami ng kontrobersiyang pinagdaanan pero madali naman nilang naaayos. Ano ang thoughts nyo about this, Kalm TV? Nanunood ba kayo ng Grand Finals? Let me know in the comments below. Samantala, let's tackle a persistent rumor na matagal nang nagli-circulate, ang alleged, alitan, or conflict between Miles Ocampo and Maine Mendoza. Maraming nagtataka kung bakit nga ba biglang nagkaroon ng ganitong issue sa dalawang aktres na mukha namang okay. The rumors started gaining traction after observations from their social media activities and some public appearances. People began speculating about a rift, with some even pointing out subtle hints na lalong nagpaalab sa issue. However, based on what we've gathered from close sources and statements from the camps of both actresses, it seems that the alleged alitan is largely misunderstood or even fabricated. According to reports, walang major bad blood between Miles and Maine. It appears that the perceived conflict might stem from a combination of factors, perhaps isang simple misunderstanding, or even just the natural course of friendships evolving. Remember, hindi lahat ng quiet moment or subtle change in interaction means mayroong malaking away na namumuo. Sometimes, celebrities, just like us, have their own personal lives and may not always be as publicly intertwined as fans expect. Both Miles and Maine have not directly addressed the rumors with a lengthy statement, perhaps opting to let it die down naturally. This often happens sa showbiz, where small issues can get blown out of proportion. So, for now, it seems the tunay na dahilan might simply be that there's no significant alitan at all, and it's just a case of public speculation. Let's not jump to conclusions, diba? So yun lang ang ating update for this video. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay. Ingat kayo palagi.